Ito ang kwento ng isang dalagita na minsay nalito sa pagitan ng dalawang mundo, ngunit sa huli natagpuan ang kanyang tahanan sa Pilipinas. Isang taon ang lumipas, si Grace, isang 16 taong gulang na Amerikanang dalagita, ay buong pusong nakiusap sa kanyang mga magulang na ibalik siya sa Pilipinas. Ang pagnanais na ito ay salungat sa nangyari isang taon na ang nakalipas kung kailan siya'y napilitang maglakbay patungong Maynila. Noon, hirap siyang magsalita ng Filipino at nagkukulong lamang sa kanyang silid buong araw. Gayunpaman, isang di inaasahang pagkakataon ang nagpabago sa kanyang mundo. Sa isang Jollibee sa Greenbelt, Makati, unang beses niyang naranasan ang mundo sa labas, isang mundong puno ng sorpresa at paghanga. Nang matapos ang kanyang student exchange program at bumalik siya sa New York, takot, putok ng baril, gulat at kawalan ng pag-asa ang sumalubong sa kanya. Naramdaman niyang hindi na siya maaaring manirahan doon. Ang New York, na dapat sana'y kanyang tahanan, ang muling nagkulong sa kanyang silid. Hindi dito ang lugar ko. Ang dalagitang nalilito sa pagitan ng dalawang bansa ay nakagawa na ng kanyang desisyon. Ang nakakaantig na kwento ng dalagitang ito na nakaranas ng matinding pananabik sa Pilipinas ay nagsimula na. Sa New York, nakaupo si Grace, 16 taong gulang, sa sopa sa sala, nakatitig sa kanyang maleta. 3 buwan na ang nakalipas nang unang mabanggit ang tungkol sa student exchange program. Bigla itong sinabi ng kanyang ama, si Robert, habang sila'y naghahapunan, "Grace, may high school student exchange program sa Pilipinas. Interesado ka ba?" Sa totoo lang, walang espesyal na ideya si Grace tungkol sa Pilipinas. Hindi pa siya nakakapanood ng mga teleserye at hindi niya naiintindihan ang kulturang Pilipino. 1 taon lang ang nakalipas nang iminungkahi ng kanyang ama na mag-aral siya ng kaunting Filipino para sa kanyang kinabukasan, kaya't kumuha siya ng online class 1 beses sa 1 linggo. Kahit na tila napilitan lang sa simula, natuto si Grace ng mga simpleng pagbati at naunawaan ang mga pangunahing balarila. Sa katunayan, nagsasawa na rin siya sa buhay sa New York. "Sige, subukan natin," sagot niya, na walang gaanong pag-iisip. Hindi inaasahan na ang desisyong ito ay lubusang magpapabago sa kanyang buhay. Umaga ng kanyang pag-alis, si Rachel, ang kanyang ina na isang nurse, ay paulit-ulit na tinitingnan ang laman ng kanyang maleta. "Nasaan ang pasaporte mo? Sapat na ba ang dala mong pera?" Palaging nag-aalala ang kanyang ina. "Okay lang po, ma," sagot ni Grace na may ngiti. Ngunit sa kaloob-looban niya ay mayroon siyang agam-agam. Isang bansang hindi pamilyar. Isang wikang hindi pamilyar, mga taong hindi pamilyar. Kakayanin niya, kaya talaga. Sa John F. Kennedy International Airport, hinabili ni Rachel si Grace na tumawag kaagad kung may anumang mangyari habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Sandali lang yan, 1 taon lang ang lilipas," masayang sabi ni Robert, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Niyakap ni Grace ang kanyang mga magulang at naglakad patungo sa security gate. Paglingon niya, nakita niya ang mga anino ng dalawa na kumakaway sa kanya na unti-unting lumiliit. Huminga ng malalim si Grace. Pagkatapos ng 19 na oras na biyahe, dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport. Dumaan siya sa immigration at nakarating sa arrival hall. Ang tanawin sa kanyang harapan ay hindi pamilyar. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsasalita sa wikang hindi niya maintindihan. Biglang naramdaman ni Grace ang matinding kalungkutan. Isang pamilya ang naghihintay sa meeting point. Isang mag-ina ang lumapit sa kanya. "Are you Grace?" Bati ng isang babaeng nasa mga 40 sa Ingles. "Yes po. Welcome to the Philippines. Ako si Alma at ito ang anak ko, si Bea," sabi niya. Ang dalagitang katabi niya ay ngumiti ng matamis. "Nice to meet you." Mainit ang ngiti ni Bea, ngunit hindi pa rin nawawala ang kaba ni Grace. 1 taon siyang maninirahan sa pamilyang ito. Makakasundo niya kaya sila? Lingid sa kaalaman ni Grace, ang bansang ito ang lubusang magpapabago sa kanyang mga pananaw sa buhay. Habang ang sasakyan ay papunta sa sentro ng lungsod, nakatingin si Grace sa labas ng bintana, iniisip ang mga darating na araw. Mas nangingibabaw ang kanyang pag-aalala kaysa sa pananabik, ngunit nakahakbang na siya. Ang bahay ng pamilya ni Alma ay nasa isang tahimik na subdivision sa Quezon City. Ang silid na inihanda ni Tita Alma para sa kanya ay komportable, na may sahig na gawa sa kahoy. "Magpahinga ka muna," sabi ni Tita Alma na may magiliw ng ngiti bago umalis ng silid. Nahihilo si Grace dahil sa jet lag. Ang mga hindi pamilyar na tunog ng mga tricycle
at huni ng mga ibon sa labas ng bintana ay pumapasok sa kanyang pandinig. Kinabukasan, sa almusal, naghanda si Tita Alma ng arroz kaldo, pandesal at itlog. Ganito karami ang almusal dito? Nagtatakang tanong ni Grace. Sa New York, karaniwang cereal o toast lang ang almusal. Hirap siyang gumamit ng kutsara at tinidor sa paraang Pilipino at nahirapan siyang ubusin ang pagkain. Nagpasya si Bea na ihatid siya sa eskwelahan. Matapos magsuot ng kanilang uniforme, naglakad na sila. Sa daan patungong paaralan, karaniwan nang makakita ng mga batang elementarya na naglalakad mag-isa papasok, bitbit ang kanilang mga bag. Okay lang na mag-isa sila? Tanong ni Grace. Nagtaka si Bea. Oo, normal lang yan dito. Ito ay isang tanawing hindi maiisip sa New York. Pagdating sa paaralan, pinagtinginan si Grace ng kanyang mga kaklase nang may pagtataka. Nang pumasok siya sa silid-aralan, ipinakilala siya ng kanilang advisor. Ngayong araw, makakasama natin si Grace, isang exchange student mula sa Amerika. Nagpalakpakan ang lahat. Kinakabahang bumati si Grace gamit ang mga simpleng salitang Filipino. Nagsimula na ang klase sa umaga. Sa totoo lang, medyo naiintindihan ni Grace ang pangunahing Filipino, ngunit kapag mga teknikal na salita na o detalyadong paliwanag, hindi na siya makasabay. Ang mga salita sa pisara, kahit na pamilyar ang alpabeto, ay may mga salitang hindi niya maunawaan. Ang batayang Filipino na natutunan niya online ay hindi sapat para sa high school curriculum. Ang kanyang mga kaklase ay abala sa pagsusulat, ngunit hindi alam ni Grace kung ano ang isusulat. Oras na ng tanghalian. Inilabas ng mga kaklase ang kanilang mga baunan. Nagtipon sila sa isang grupo, binuksan ang takip at kumalat ang mabangong amoy ng mainit na pagkain. Sa loob ng mga lunchbox ay may mga masasarap at makukulay na pagkain. Wow, mukhang masarap, hindi napigilang sabi ni Grace. Ang baon na inihanda ni Tita Alma para sa kanya ay puno rin ng pagmamahal. Sa New York, ang tanghalian ay karaniwang sandwich lang na nakabalot sa plastic wrap. Mahirap paniwalaan na kailangan pang mag-abala ng ganito araw-araw. Nag-uusap ng masaya ang kanyang mga kaklase. Nasasagot pa ni Grace ang mga simpleng tanong, ngunit hindi niya maintindihan ang mga biruan na sabay-sabay nilang tinatawanan o ang mga banayad na pahiwatig sa kanilang usapan. Kahit na minsan ay tinitingnan siya ng lahat at nginingitian, hindi siya makasali sa usapan. Habang kumakain, naramdaman ni Grace ang matinding pag-iisa. Pagkatapos ng tanghalian, kinuha ng mga estudyante ang mga gamit sa paglilinis at nagsimulang linisin ang silid-aralan. Nanlaki ang mga mata ni Grace sa pagkabigla. Normal lang to, oras na ng paglilinis, sabi ni Bea at inabutan siya ng walis. Kahit naguguluhan, nagsimulang magwalis si Grace, ginagaya ang ibang mga estudyante. Sa Amerika, ang paglilinis ay trabaho ng janitor. Hindi niya kailanman inisip na ang mga estudyante mismo ang kailangang maglinis. Pagkatapos ng klase, inimbitahan siya ni Bea na sumali sa club activity. Gusto mong manood ng basketball club? Tumanggi si Grace. Pagod siya at naiilang sa mga tingin ng mga tao sa paligid. Naglakad siya mag-isa pabalik sa bahay. Sinalubong siya ni Tita Alma ng isang ngiti. Nandito ka na pala. Pumasok si Grace sa kanyang silid at humiga sa kama. Unang araw pa lang, lahat ay napakaiba. Ang baon, ang paglilinis, ang klase, ang usapan lahat ay banyaga sa kanya, kaya't hindi niya alam kung dapat ba siyang manatili rito o hindi. Ikalawang araw, ikatlong araw, hindi nagbago ang sitwasyon. Hindi niya lubos na maunawaan ang mga aralin. Sa oras ng pahinga, walang lumalapit sa kanya para makipag-usap. Si Bea, kahit mabait, ay may sariling mga kaibigan at hindi maaaring laging kasama si Grace. Tinitingnan siya ng mga kaklase nang may pagtataka, ngunit walang sinuman ang seryosong kumausap sa kanya. Sinubukan ni Grace na bumati gamit ang simpleng Filipino, ngunit tila naiilang ang kausap niya. Hindi nagpapatuloy ang usapan. Ang oras ng tanghalian ay lalong naging pahirap. Kahit sumasali siya sa grupo ni Bea, hindi siya makasabay sa kanilang pinag-uusapan. Kapag tumatawa sila, hindi niya alam kung ano ang nakakatawa. Ang tanging magagawa niya ay ngumiti na lang habang kumakain. Isang linggo ang lumipas. Umuuwi si Grace pagkatapos ng klase at agad na nagkukulong sa kanyang silid. Lumalabas lamang siya para kumain ng hapunan. Sa ibang oras, nasa loob lang siya ng kwarto. Nag-aalala si Tita Alma at tinatanong kung ano ang problema, ngunit sinasagot lang siya ni Grace ng isang ngiti. Okay lang po,
Pagod lang po ako. Lumalala ang kanyang kalungkutan araw-araw. Namimiss niya ang kanyang mga kaibigan sa New York, ang kapaligirang nagsasalita ng Ingles, at ang buhay na kanyang nakasanayan. Nagpatuloy ang mga araw na mag-isa lang siya sa kanyang silid, naglalaro sa kanyang cellphone. Ang pagtingin sa social media ng kanyang mga kaibigan sa New York ay nagparamdam sa kanya na tila siya'y napag-iwanan. Mula sa labas ng bintana, nakikita niya si Bea at ang kanyang mga kaibigan na masayang nagtatawanan habang pauwi. Sana kaya ko ring tumawa ng ganyan. Ngunit hindi niya alam kung paano. Sa kalaliman ng gabi, nagtatago sa ilalim ng kumot, nakatitig si Grace sa kisame. Bakit naging ganito? Ang katotohanan kailangan niyang manatili rito sa loob ng 1 taon ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang puso. Lumipas ang 3 linggo. Isang Sabado ng umaga, napabuntong hininga si Tita Alma sa sala. Mahigit 2 linggo nang hindi lumalabas si Grace sa kanyang silid, maliban na lang kung kakain. Halos wala silang pag-uusap. Bea, may problema ba si Grace? Tanong ni Alma sa kanyang anak. Sa eskwelahan, palagi rin siyang nag-iisa. Sagot ni Bea na may halong pagsisisi. Noong una, interesado ang mga kaklase namin sa kanya. Pero dahil hindi siya gaanong palakaibigan, unti-unti silang dumistansya. May magagawa ba ako para makatulong? Taos-pusong nag-aalala si Alma para sa dalagitang galing sa malayong lugar na labis na nalulungkot. Pag-iisipan ko po mahinang sabi ni Bea. Nang gabing iyon, nag-isip si Bea sa kanyang silid. Gusto niyang tulungan si Grace, ngunit paano? Sa eskwelahan, kapag kinakausap niya ito, ngumingiti lang ito bilang tugon. Hindi sila makapag-usap ng malaliman. Kapag inaaya niya sa kanilang bahay, tumatanggi ito. Si Grace ay mula sa New York. Para sa isang taong sanay sa buhay sa malaking lungsod, baka masyadong boring ang tahimik na subdivision na ito sa Quezon City. Tama, nagpasya si Bea na dalhin siya sa sentro ng Makati. Kung sa Greenbelt, baka may pagkakahawig ito sa New York. Kinabukasan ng umaga, kumatok si Bea sa pinto ng silid ni Grace. Grace, gusto kong pumunta sa Greenbelt ngayon. Sama ka? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bahagyang bumukas ang pinto. Greenbelt? Sumilip si Grace. Oo, para mamili, uminom, at mag-iba ng hangin, masayang sabi ni Bea. Nag-alinlangan si Grace. Takot siyang lumabas, ngunit ang pagkulong sa silid ay walang mababago. Sige, mahinang sagot ni Grace. Agad na nagliwanag ang mukha ni Bea. Talaga, ang galing. Sige, maghanda ka na. Naghanda silang dalawa at lumabas ng bahay patungo sa pinakamalapit na istasyon ng MRT. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo na nakalanghap muli si Grace ng sariwang hangin sa labas. Ito ang kanyang unang pamamasyal. Maaliwalas ang langit at presko ang hangin. Pagdating sa istasyon ng MRT, tinuruan siya ni Bea kung paano gamitin ang beep card. Itap mo lang ang card. Ginawa ito ni Grace. Bumukas ang gate. Naglakad siya papunta sa platform. Dumating ang tren sa tamang oras. Bumukas ang pinto at ang mga pasahero ay maayos na pumila para sumakay. Ibang-iba ito sa subway ng New York. Malinis, maliwanag, at walang amoy ang loob ng tren. Walang nag-iingay. Ang mga tao ay tahimik na gumagamit ng kanilang mga cellphone, nagbabasa ng libro o nakapikit, at walang sinumang kumakain o umiinom. Mga 20 minuto lang papuntang Makati, sabi ni Bea. Tumingin si Grace sa labas ng bintana. Nagbabago ang tanawin, mga matataas na gusali, mga residential area, mga commercial district. Naramdaman niyang papasok na sila sa puso ng Metro Manila. Humihinto ang tren sa tamang oras sa bawat istasyon. Namangha si Grace sa pagiging eksakto nito. Sa New York, karaniwan ang mga delay, ngunit dito, lahat ay ayon sa schedule. Nandito na tayo, Ayala Station. Paglabas sa istasyon, dumagsa ang mga tao. Ang imahe ng isang maunlad na syudad ay bumungad sa kanya, malalaking billboard, neon lights, mga taong naglalakad. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Grace. Gutom ka na ba? Tara sa Jollibee. Alok ni Bea. Nagulat si Grace. Jollibee, isang pamilyar na fast food chain. Ngunit may kakaibang Pilipinong dating. May Jollibee din pala rito. Napagtanto ni Grace ang isang bagay na dapat ay normal. Pagpasok sa loob, ang unang napansin niya ay ang liwanag ng lugar. Sapat ang ilaw, moderno ang disenyo, at malinis ang pakiramdam. Ang mga customer na nakapila sa counter ay tahimik na naghihintay. Sa mga fast food sa New York,
madalas makakita ng mga customer na sumisigaw ng order o nakikipagtalo sa mga staff. Ngunit dito, iba. Anong gusto mo? Tanong ni Bea habang tinitingnan ang menu. Tumingin si Grace sa itaas. May mga pamilyar na pangalan tulad ng Burger Steak at mga hindi pa niya nakikitang pangalan tulad ng Chick Enjoy at Jolly Spaghetti. Ano yon? Fried chicken yon na may kasamang matamis na spaghetti. Masarap, paliwanag ni Bea. Umorder si Grace ng Chick Enjoy with Jolly Spaghetti Value Meal. Ang staff sa counter ay nakangiti at kinuha ang kanyang order. 1-piece Chick Enjoy with Jolly Spaghetti, regular fries, and Coke po ma'am. Thank you po. Ang pagiging magalang ay ikinagulat ni Grace. Nang matanggap ang pagkain, ginamit ng staff ang 2 kamay para iabot ang tray. Thank you po. Enjoy your meal. Umupo sila sa isang mesa. Kinagat niya ang manok. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Ang sarap. Ang balat ay malutong at ang laman ay malambot at makatas. Ibang-iba sa mga fast food chicken sa New York. Ang spaghetti naman ay may kakaibang tamis na hindi niya inaasahan pero masarap. Nang kunin niya ang French fries, muli siyang nagulat. Tamang-tama lang ang pagkakaalat. Ang fries sa New York ay madalas na sobrang alat at minsan ay may lasang lumang mantika. Ngunit ito, malutong, sariwa, at lasang-lasa ang patatas. Ganito kasarap ang Jollibee sa Pilipinas? Hindi napigilang sabi ni Grace. Habang kumakain, napansin ni Grace ang paligid. Walang mga tira-tirang pagkain o basura sa mga mesa, makintab ang sahig. Sa New York, madalas malagkit ang mga mesa at minsan ay naiiwan ang mga tray ng naunang customer. Ngunit dito, lahat ay may disiplina. Pagkatapos kumain, ibinabalik nila ang kanilang mga tray sa tamang lugar. Nag-iiwan ng malinis na mesa para sa susunod na customer. Masigla ang kapaligiran sa loob ng restaurant, puno ng tawanan, ngunit hindi magulo. Lahat ay mukhang masaya at buhay na buhay. Pupunta lang ako sa CR. Tumayo si Grace at naglakad papunta sa banyo. Lalo siyang namangha, hindi nakalock ang pinto. Sa mga CR ng fast food sa New York, madalas nakalock ang pinto para maiwasan ang mga taong grasa o para sa seguridad. Kailangan pang humingi ng susi sa staff. Ngunit dito, malaya kang makakapasok. Pagpasok niya, huminga siya ng malalim. Napakalinis. May sapat na tissue paper, hindi umaapaw ang basurahan at mabango pa. Ito ay ibang-iba sa mundo ng New York. Ang lababo ay may sensor din. Sa kanyang unang paglabas sa loob ng 3 linggo, natagpuan ni Grace ang sarili na nakangiti. Parehong fast food, ngunit bakit napakalaki ng pagkakaibiba? Ang lasa, ang kapaligiran, ang banyo lahat ay maingat, malinis, at komportable. Naramdaman ni Grace na unang beses niyang naranasan ang kabutihan ng Pilipinas. Pagbalik sa mesa, naghihintay si Bea. Kumusta? Napakalinis. Ibang-iba sa New York, tapat na sagot ni Grace. Tumango si Bea ng masaya. Akala ko normal lang yan. Gusto mo pa bang mamasyal? Paglabas sa Jollibee, itinuro ni Bea ang daan. Tara sa 7-Eleven. Pumasok sila sa convenience store. Bumukas ang automatic door. Sumalubong sa kanila ang malamig na hangin at isang kakaibang amoy. Ito ang amoy ng siopaw na pinapainit. Pagpasok pa lang, namangha si Grace sa dami ng produkto. Mahigit 10 klase ng kanin sa tasa, mga sandwich, lunchbox, salad, dessert lahat. Ay maganda ang pagkakabalot at maayos na nakahanay. Grabe, ang dami, bulong ni Grace. Ang mga convenience store sa New York ay karaniwang nagbebenta lang ng snacks at inumin. Bihira ang mga disenteng pagkain. Ngunit dito, lahat ay naroon. Sa hot food section, may mga siopaw, siomai, at hotdog. Ang beverage section ay mas kahanga-hanga. May 10-10 uri ng tsaa at juice. Lahat bato tsaa, green tea, black tea, iced tea. Mayroon ding mga sugar-free. Ang dami. Oo, marami talaga, paliwanag ni Bea. Nakatayo si Grace sa harap ng estante, tinitingnan ang bawat isa. Detalyado ang disenyo ng mga packaging, makintab ang sahig. Paglapit sa counter, masiglang bumati ang staff. Hi ma'am, welcome po. Bumili si Bea ng isang bote ng tsaa. Mabilis na nascan ng staff ang produkto at magalang na nagtanong, may rewards card po kayo? Ang maasikasong serbisyo ay labis na nagpahanga kay Grace. Sa New York, madalas na nagcha-charge ang staff habang nagse-cellphone o hindi man lang tumitingin sa customer. Paglabas ng tindahan, nag-alok si Bea.
Gusto mong maglakad-lakad sa Greenbelt? Puno ng mga kabataan ang lugar. Naglakad sila sa mga open-air corridors. Sa magkabilang panig ay puno ng mga tindahan na may iba't ibang karatula damit, mga palamuti, arcade, mga milk tea shop. Bawat tindahan ay may sariling katangian. Ang cute nito, huminto si Grace sa harap ng isang tindahan ng accessories, puno ng makukulay na hair clips at hikaw. Sinubukan ni Grace ang ilan at sa huli ay bumili ng isang maliit na hair clip na hugis bituin. Kahit maliit na bagay lang, masaya si Grace. Habang naglalakad, napansin ni Grace ang paligid. Kahit hindi gaanong karami ang basurahan sa daan, halos walang basura sa sahig. Lahat ay nagtatago ng kanilang sariling basura o itinatapon ito sa mga basurahan sa mga istasyon ng tren at convenience store. Sa harap ng isang milk tea shop, huminto si Bea. Gusto mo ng milk tea? Umorder silang dalawa. Mabilis na tinimpla ng staff ang inumin. Ang natapos na produkto ay malaki. Pwede mong i-adjust ang tamis at dami ng yelo, paliwanag ni Bea. Itong sa akin, less sugar, less ice. Sumipsip siya. Ang chewy na pearls at ang matamis na milk tea ay nagsama sa kanyang bibig. Masarap, ngumiti si Grace. Ito ang pinakamasarap na inumin na natikman niya kumpara sa mga nasa New York. Grace, nag-enjoy ka ba ngayon? Oo, sobra, sagot ni Grace mula sa puso. Sa kanyang unang paglabas sa loob ng 3 linggo, kahit na may kaba sa simula, masaya siyang ginawa niya ito. Sa susunod ulit, ha? Oo, gusto kong bumalik. Ang araw na iyon ay naging isang turning point. Bahagyang bumukas ang pinto ng puso ni Grace. Nagsimula siyang maging interesado sa Pilipinas. Marahil marami pa akong hindi alam. Gusto kong mas makilala pa ang bansang ito. Ang damdaming ito ay nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Oras na para umuwi, sabi ni Bea. Sa kanilang paglalakad pabalik mula sa istasyon ng MRT, napansin ni Grace ang isang eksena. Isang dalaga ang naglalakad mag-isa, nakatingin sa kanyang cellphone at nakasuot ng earphones na walang bakas ng pag-iingat. Hindi kalayuan, isa pang babae ang naglalakad mag-isa. May dalang branded na bag. Ang paglalakad mag-isa ng isang babae sa gabi ay isang sitwasyon na dapat iwasan sa New York, lalo na sa mga lugar na kakaunti ang tao. Ang maglakad habang nagse-cellphone ay itinuturing na kabaliwan. Kailangan mong laging maging alerto at hawakan ng mahigpit ang iyong bag. Ngunit dito, iba. Bea, tanong ni Grace, okay lang maglakad mag-isa sa gabi? Nagtaka si Bea. Oo, okay lang naman. Ligtas dito. Hindi ka natatakot? Hindi. Lahat naman ginagawa yan. Ang mga salitang iyon ay labis na ikinagulat ni Grace. Sa New York, ang paglalakad mag-isa sa gabi ay mapanganib, ngunit dito, normal lang ito. Isang araw pagkatapos ng klase, habang pauwi kasama si Bea, dumaan sila sa isang maliit na parke. May ilang mga bata, na mukhang mga elementary students, ang naglalaro, walang matanda sa paligid. Naglalaro silang mag-isa? Tumango si Bea. Oo. Siguro mga taga dito lang yan. Pagkatapos ng klase, naglalaro sila sa parke. Nanlaki ang mga mata ni Grace. Mga elementary students na naglalaro sa parke nang walang kasamang magulang? Ito ay hindi maiisip sa New York. Masyadong mataas ang panganib na makidnap o maaksidente. Sa umaga, naglalakad din sila papasok mag-isa? Oo, karamihan sa mga elementary students sa Pilipinas ay naglalakad papasok mag-isa o kasama ang mga kaibigan. Hindi nag-aalala ang mga magulang dahil ligtas naman ang Pilipinas. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Grace. Ligtas. Ito ay hindi isang bagay na itinuturing na normal sa New York. Ang laging pagiging alerto, ang laging pagtatasa ng panganib ito ang pang-araw-araw na buhay sa New York. Ngunit dito, ang mga tao ay hindi nagdududa sa kaligtasan. Ang mga bata ay maaaring pumasok sa eskwelahan ng mag-isa. Ang mga babae ay maaaring maglakad mag-isa sa gabi. Ang galing ng Pilipinas, sabi ni Grace. Bahagyang ngumiti si Bea na may pagmamalaki. Masaya akong sinabi mo yan. Pagbalik sa kanyang silid, humiga si Grace sa kama at nag-isip. Siguro, mas maganda ang bansang ito kaysa sa inaakala ko. Mula nang mamasyal sila sa Greenbelt, unti-unting nagsimulang makilahok si Grace sa buhay eskwela. Isang Lunes, in-announce ng kanilang advisor ang scores para sa kalinisan ng linggo at ang rotation ng paglilinis. Ngayong linggo, turno ng grupo ni Grace. Pagkatapos ng klase, nagtipo ng mga kaklase na may dalang mga gamit sa paglilinis. Grace, tara, maglinis tayo.
malumanay na sabi ni Bea. Kinuha ni Grace ang walis. Ang ibang mga kaklase ay mabilis na nagsimulang maglinis. May nagwawalis, may nagmamap, may nagpupunas ng pisara. Tahimik na ginagawa ng bawat isa ang kanilang gawain. Nagsimula ring magwalis si Grace. Kahit na medyo awkward sa simula, hindi nagtagal ay nasanay na rin siya. Isang kaklaseng lalaki sa tabi niya ang ngumiti at nagsabing, "Grace, ang galing mong magwalis." Naintindihan ni Grace ang simpleng Filipino na iyon. "Salamat," sagot niya na may ngiti. Pagkatapos maglinis, sama-sama nilang iniligpit ang mga gamit. "Masaya kapag ginagawa nating magkakasama, di ba?" sabi ni Bea. Ganoon din ang naramdaman ni Grace. Ang paglilinis ng mga estudyante sa kanilang sariling silid-aralan na sa simula'y kakaiba para sa kanya ay tila naiintindihan na niya ngayon. Ito ay responsibilidad sa espasyong kanilang ginagamit. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, isang kaklaseng babae ang lumapit sa kanya. "Grace, gusto mong sumabay sa amin kumain?" Ito ang unang pagkakataon na isang kaklase, bukod kay Bea, ang nagyaya sa kanya. Masayang tumango si Grace. "Sige, salamat." Sumali siya sa isang maliit na grupo at inayos ang kanilang mga mesa. Binuksan ng lahat ang kanilang mga baunan. "Nanay mo ba ang nagluto niyan?" tanong ni Grace. "Oo, araw-araw siyang nagluluto." Naalala ni Grace si Tita Alma. Araw-araw din siyang hinahandaan nito ng baon gising gulay, adobo. Lahat ay puno ng pagmamahal. "Ang galing ng nanay mo," sabi ni Grace. Nagtawanan ang lahat. Unti-unting naging masaya ang usapan. Hindi pa perpekto ang Filipino ni Grace, ngunit matiyaga siyang pinakikinggan ng kanyang mga kaibigan. Kapag hindi sila magkaintindihan, gumagamit sila ng sign language. Sabay-sabay silang tumatawa, sabay-sabay na nag-enjoy sa tanghalian. Naramdaman ni Grace na, sa unang pagkakataon, naging bahagi na siya ng klase. Sa pagtatapos ng Setyembre, naging abala ang buong paaralan. Sa Oktubre, gaganapin ang kanilang intramurals. "Ano ang intramurals?" tanong niya. "Ito yung event kung saan naglalaban-laban ang buong eskwelahan sa iba't ibang sports. May relay, track and field, at marami pang iba," paliwanag ni Bea. Naging interesado si Grace. Ang mga eskwelahan sa New York ay may PE class, ngunit walang malaking event na tulad nito kung saan kasali ang buong paaralan. Inanunsyo ng PE teacher na ang intramurals ngayong taon ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga batch. Napili si Grace na tumakbo sa relay dahil mabilis siya. "Grace, ikaw ang pag-asa namin," sabi ng kanyang mga teammate. Kahit kinakabahan, determinado si Grace. Ang ensayo ay ginaganap pagkatapos ng klase. Lahat ay seryoso sa pag-e-ensayo, ang pagpasa ng baton, ang pagtakbo sa mga kurbada. Ulit, sigaw ng PE teacher. Paulit-ulit silang nag-ensayo. Nagulat si Grace na ganito kaseryoso ang lahat. Ngunit ang kaseryosohang ito ay nagparamdam sa kanya ng mabuti. Lahat ay nagsisikap para sa iisang layunin, nagkakaisa. Pagkatapos ng ensayo, nagtipon sila sa isang bilog para mag-usap. "Bukas, kailangan nating tumakbo ng mas mabilis. Perpektuhin natin ang pagpasa ng baton." Sinubukan din ni Grace na magsalita sa Filipino. "Gagawin ko ang lahat para tumakbo ng mas mabilis." Nagpalakpakan ang lahat para sa kanya. Simula ng araw na iyon, sumali si Grace sa bawat ensayo. Hindi lang sa relay, kundi pati na rin sa pag-iensayo para sa ibang sports. Ang pagpapawis at pagtawa kasama ang mga kaklase. Dumating ang araw ng intramurals, na puno ng mga tolda ang sports field. Ang mga estudyante ay may mga headband na ayon sa kulay ng kanilang team. Si Grace ay may suot ding headband at nakatayo kasama ang kanyang mga teammate. Opening ceremony, talumpati ng principal, panunumpa ng mga atleta. Sa gitna ng masiglang kapaligiran, nagsimula na ang intramurals. Kahit hindi sumali si Grace sa 100-meter dash, nakatayo siya sa gilid ng track sumisigaw para sa kanyang mga kaklase. "Go! Go! Go!" sigaw niya. Sumisigaw din ang mga tao sa paligid. Ang pakiramdam ng pagkakaisa ay pumuno sa kanyang puso. Sa wakas, oras na para sa relay. Si Grace ang pangatlong tatakbo. Nakatayo siya sa starting line. Kumakabog ang kanyang dibdib, pumutok ang baril, tumakbo ang unang manlalaro. Mahigpit ang labanan sa pagitan ng mga team. Naipasa ang baton sa pangalawang manlalaro na papalapit na kay Grace. Naghanda si Grace. Sumigaw ang kanyang mga teammate. Inilahad ni Grace ang kanyang kamay, tinanggap ang baton at tumakbo ng buong bilis. Humahawi sa hangin.
Ang sigawan mula sa bleachers ay umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. "Go, Grace, go!" Narinig niya ang boses ni Bea. Binuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Ipinasa ang baton sa ika-4 na manlalaro. Ang huling manlalaro ay tumawid sa finish line. Una ang kanilang team. Panalo. Nagyakapan ang mga teammate at nagsigawan. Sumali si Grace sa kanila. "Grace, ang bilis mong tumakbo." Lahat ay nakangiti at pinupuri siya. Tumulo ang luha ni Grace, luha ng kaligayahan. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang team, ang pakikipaglaban at pagtawa kasama ang lahat, ay isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan sa New York. Sa closing ceremony, ang kanilang team ang nanalo ng overall championship. Pag-alis sa sports field, lumingon si Grace. "Dito, nagbago ako. Natagpuan ko ang isang bagong ako sa Pilipinas. Masaya, di ba?" Tumatawa si Bea sa tabi niya. "Oo, sobrang saya," sagot ni Grace mula sa puso. Sa araw na iyon, sigurado si Grace na mahal niya ang Pilipinas. Pumasok ang Disyembre, malapit na ang araw ng kanyang pag-uwi. Ang isang taong student exchange program ay malapit nang matapos. Inayos ni Grace ang kanyang mga gamit sa silid. Ang hair clip na binili niya sa Greenbelt, ang mga autograph na ibinigay ng kanyang mga kaibigan, ang mga litrato mula sa intramurals, lahat ay mahahalagang alaala. Sa huling linggo, nagkaroon ng farewell party ang klase. Binigyan siya ng mga kaklase ng isang malaking card na puno ng mga mensahe. "Grace, mag-iingat ka. Babalik ka sa Pilipinas, ha? Huwag mo kaming kalimutan." Tinanggap ni Grace ang card, pinipigilan ang kanyang mga luha. "Salamat sa inyong lahat," sabi niya sa kanyang pinakamahusay na Filipino. Nagpalakpakan ang mga kaklase. Isang taon na ang nakalipas, nang pumasok siya sa silid na ito. Hindi siya marunong magsalita ng wika, walang kakilala, nag-iisa, at mahiyain. Ngunit ngayon, iba na. Lahat sila ay naging kaibigan niya. Gabi bago siya umuwi, magkasama si Grace at Bea sa silid. "Bukas na talaga ang uwi mo," malungkot na sabi ni Bea. "Oo," tumango si Grace. "Bea, salamat ha, dahil sa'yo, nagbago ako. Wala akong ginawa." "Hindi totoo yan. Kung hindi mo ako dinala sa Greenbelt noon, baka nagkukulong pa rin ako sa silid ko hanggang ngayon." Taos-pusong pasasalamat ni Grace. "Keep in touch, ha?" "Oo naman." Araw-araw. Nagtinginan silang dalawa at ngumiti, ngunit sa likod ng mga ngiti ay naroon ang lungkot ng paghihiwalay. "Grace, mahal mo ba ang Pilipinas?" "Sobra," sagot ni Grace nang walang pag-aalinlangan. "Ayoko na ngang bumalik sa New York. Pero namimiss ko na sina Mama at Papa, kaya kailangan kong umuwi." Tumango si Bea. Kinabukasan ng umaga, kinain ni Grace ang kanyang huling almusal na Pilipino sinangag at tuyo. Ito ang lasa na inihahanda ni Tita Alma para sa kanya araw-araw sa loob ng 1 taon. "Tita Alma, salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin sa loob ng 1 taon." Yumuko si Grace ng malalim. Naluha si Tita Alma. "Grace, laging bukas ang bahay na ito para sa iyo. Bumalik ka, ha?" "Opo, babalik po ako." Sa NAIA, hinatid siya ni na Tita Alma at Bea. Pagkatapos mag-check-in, naglakad si Grace patungo sa departure hall. Oras na para umalis. Tumakbo si Bea at niyakap siya. "Grace, kailangan mong bumalik para magkita tayo ulit." "Oo naman." Mahigpit na yakap ni Grace. Bago pumasok sa security gate, lumingon si Grace at kumaway. Pinanood ang mga anino ng dalawa hanggang sa mawala. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at naglakad patungo sa kanyang gate. Habang nasa daan, tumingin si Grace sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Pilipinas, ang mga lungsod ng Pilipinas. Ang bansang ito, na pinuntahan niya nang may kaba 1 taon na ang nakalipas, ay nag-iwan sa kanya ngayon ng napakaraming masasayang alaala. "Salamat Pilipinas," bulong ni Grace. Umalis na ang eroplano. Unti-unting lumiliit ang tanawin sa ibaba. Idinikit ni Grace ang kanyang kamay sa bintana. Paalam. Nang lumapag ang eroplano sa JFK Airport, nalito si Grace. Pamilyar ang hangin ng New York, ngunit may kakaibang pakiramdam. Sinalubong siya ng kanyang mga magulang, sina Robert at Rachel. "Welcome home, Grace." "I'm home," sagot ni Grace na may ngiti, ngunit ang isip niya ay nasa Pilipinas. Habang nasa sasakyan pauwi sa Brooklyn, ang tanawin sa labas ng bintana ay pamilyar ngunit banyaga. May mga basura sa kalsada, may mga graffiti sa pader. Ito ang mga tanawing hindi niya nakita sa Pilipinas. Pag-uwi sa bahay, ang kanyang silid ay pareho pa rin tulad ng dati. Ngunit naramdaman ni Grace na may mali. Kinabukasan, kinontak siya ng kanyang mga kaibigan.
Nagkita sila sa isang McDonald's sa malapit. Pagpasok pa lang, nagulat si Grace. Sa mga mesa, may mga naiwang tray at basura ng mga naunang customer. May mga kalat sa sahig, maingay sa loob. May isang taong malakas na nakikipag-usap sa telepono, ibang-iba sa McDonald's sa Pilipinas. Pumila siya para umorder. Ang staff ay walang emosyon ang mukha, malamig ang boses. Umorder si Grace. Inilagay ng staff ang pagkain sa isang paper bag na parang robot at inihagis ito sa counter ng walang thank you. Ang mga staff sa Pilipinas ay laging nakangiti, nagsasabi ng thank you po at inaabot ang pagkain gamit ang dalawang kamay. Umupo siya para kumain. Matapang ang lasa ng burger, sobrang alat ng fries, ibang-iba sa banayad na lasa ng pagkain sa Pilipinas. Dumating ang kanyang mga kaibigan ng huli. Sorry, I'm late. Walang formal na paghingi ng tawad, basta na lang umupo. Pumunta si Grace sa banyo. Nakalak ang pinto. Kailangan niyang humingi ng susi sa staff. Pagpasok sa loob, basa ang sahig, umaapaw ang basurahan, at halos maubos na ang tissue paper. Naalala niya ang mga banyo sa Pilipinas na laging malinis at mabango. Napabuntong hininga si Grace. Ilang araw ang lumipas, nag-shopping si Grace kasama ang kanyang mga kaibigan. Pumasok sila sa istasyon ng subway. Ang timetable sa platform ay hindi nagsasabi kung kailan darating ang susunod na tren. Naghintay sila ng 10 minuto, wala pa rin ang tren. Sanay na ang mga tao sa paligid, normal ang mga delay. Sa wakas, dumating ang tren. Sa loob, may isang taong malakas na nagpapatugtog. May mga taong maingay na nag-uusap. Walang pakialam sa mga tao sa paligid. Sa MRT sa Pilipinas, lahat ay tahimik at maayos. Sa isang coffee shop, abala ang kanyang mga kaibigan sa kanilang mga cellphone o nag-uusap tungkol sa sarili nila. Nang sinubukan ni Grace na ibahagi ang kanyang mga karanasan sa Pilipinas, bigla siyang pinutol ng isang bagong paksa. I have a new boyfriend. Walang gustong makinig sa kanya. Pag-uwi, nagkulong si Grace sa kanyang silid. Nag-message siya kay Bea. Nakabalik na ako sa New York, pero parang may mali. Sumagot si Bea. Grace, kumusta ka na? Kung malungkot ka, tawagan mo lang ako ha? Ang malumanay na mga salita ay nagpainit sa puso ni Grace. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa tanawin ng New York na dati niyang gusto. Ngayon, namimiss niya ang night view ng Makati, ang neon lights ng Greenbelt, ang malinis at ligtas na mga kalsada. Natuklasan ni Grace na hindi na siya makakabalik sa dati niyang buhay. Isang hapon, 2 linggo pagkatapos niyang bumalik, pumunta si Grace sa supermarket kasama ang kanyang ina. Bigla, bang, bang! Isang malakas na pagsabog ang bumasag sa katahimikan. Putok ng baril. Get down, may sumigaw. Nagsigawan ang mga tao at nagtakbuhan. Niyakap ni Rachel si Grace at nagtago sila sa likod ng isang gusali. Kumakabog ang puso ni Grace, nanginginig ang buong katawan. Nagpatuloy ang putukan. Ilang segundo lang ito, ngunit parang isang oras. Dumating ang tunog ng mga sirena. Okay ka lang? Tanong ni Rachel. Okay lang, nanginginig na sagot ni Grace. Ngunit sa totoo lang, may mali. Ang takot ay nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Sa loob ng 1 taon sa Pilipinas, hindi niya kailanman naramdaman ang ganitong takot. Hindi kailangang mag-alala sa paglalakad mag-isa sa gabi. Hindi kailangang mag-alala tungkol sa pamamaril. Ngunit dito, anumang oras ay maaaring mangyari ang panganib. Pag-uwi sa bahay, napaupo si Grace sa sahig. Binigyan siya ni Rachel ng tubig. Nanginginig siya kaya't hindi niya mahawakan ang baso. Okay na, ligtas ka na. Ngunit sa pandinig ni Grace, naririnig pa rin niya ang mga putok ng baril. Iniulat sa balita na 2 ang namatay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Grace. Kapag ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mga putok ng baril at naririnig ang mga sigawan. Nakatatakot. Kinabukasan, hindi naglakas loob si Grace na lumabas ng silid. Bawat ingay mula sa labas ay parang putok ng baril. Ang tunog ng tambutso ng kotse, ang pagsara ng pinto lahat ay nagpapagulat sa kanya. 1 linggo ang lumipas, nakakulong pa rin siya sa kanyang silid, nakasara ang mga kurtina. Katulad noong unang beses siyang pumunta sa Pilipinas. O baka mas malala pa, noon, dahil sa wika. Ngayon, dahil sa takot. Nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Grace, hindi pwedeng ganito. Pero takot na takot po ako, umiiyak na sabi ni Grace. Paano kung may pamamaril ulit? Gusto niyang kontakin si Bea, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Namimiss niya ang Pilipinas. Ang ligtas na bansang iyon. Ang bansang kung saan ang mga bata ay maaaring pumasok sa eskwelahan mag-isa. Kung saan ang mga babae ay maaaring mamasyal sa gabi ng walang alalahanin. Sa ikatlong weekend pagkatapos ng insidente, tumawag si Bea sa video call. Grace, you don't look well. Agad na napansin ni Bea ang problema. Ikinuwento ni Grace ang tungkol sa pamamaril, ang putok ng baril, ang takot, ang hindi paglabas ng bahay. Tahimik na nakinig si Bea. That's so scary. I'm really glad you're okay. Takot na takot ako. Hindi na ako makalabas, umiyak si Grace. Grace, bumalik ka na dito sa Pilipinas, seryosong sabi ni Bea. Pero paano ako babalik? Pwede pa ba akong mag-exchange student ulit? Ipapatanong ko kay mama sa school. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng pag-asa kay Grace. Gusto kong bumalik sa Pilipinas. Gusto ko talagang bumalik. Seryoso niyang sabi. Napakaligtas sa Pilipinas. Walang putok ng baril. Kahit sa gabi, panatag ako. Alam mo, noong nandoon ako, wala akong kinatatakutan. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa kanilang mga alaala sa Pilipinas, tungkol sa intramurals. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Grace ang kurtina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo, pumasok ang liwanag sa kanyang silid. Ilang araw ang lumipas, nag-message si Bea. Sabi ng school, pwede kang tanggapin for a short-term program. Sa October, may intramurals ulit. Pupunta ka ba? Intramurals? Gusto ko. Gusto ko talagang pumunta. Nang gabing iyon, tinipon ni Grace ang kanyang lakas ng loob at naglakad papunta sa sala. Dad, Mom, may sasabihin po ako. Gusto kong bumalik sa Pilipinas. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang sa pagtataka. Bumalik sa Pilipinas? Sa October po, may intramurals. Inimbitahan po ako ni Bea, pero hindi po ako magbabakasyon. Gusto ko pong mag-aral doon for a short term. Pero hindi stable ang mental state mo ngayon, nag-aalalang sabi ni Rachel. Ma, hindi po ganoon. Hindi ako lumalabas dito kasi nakakatakot. Pero sa Pilipinas, hindi po ako natatakot. Ligtas doon. Maaari akong mamuhay ng payapa. Please, payagan niyo na po akong bumalik sa Pilipinas, pakiusap ni Grace. Nag-usap ang kanyang mga magulang buong gabi. Kinabukasan ng umaga, sinabi ni Robert, ang kanyang ama, pinapayagan ka naming pumunta ng 3 buwan, mula Setyembre hanggang Disyembre. Talaga po, pero may kondisyon. Kailangan nating mag-video call bawat linggo, at kung may anumang mangyari, kailangan mo kaming kontakin kaagad. Salamat po, Dad. Salamat po, Ma'am. Noong Setyembre, muling lumapag si Grace sa NAIA. Naghihintay sina Bea at Tita Alma sa arrival hall. Grace, tumakbo si Bea. Nagyakapan silang dalawa. Nakabalik na ako, sabi ni Grace mula sa puso. Pagbalik sa bahay, ang silid ay puno ng pamilyar na amoy ng kahoy. Ang mga bintana, ang tanawin sa gabi lahat ay nagpapaalala sa kanya. Nang gabing iyon, nakahiga si Grace sa kama, humihinga ng malalim. Isang pakiramdam ng kaligtasan ang bumalot sa kanyang buong katawan. Dito, walang putok ng baril. Dito, ligtas siya. Kinabukasan, pumasok siya sa eskwelahan. Masayang sinalubong siya ng kanyang mga kaklase. Grace, welcome back. Laban tayo sa intramurals ha? Sa araw ng intramurals, muli siyang nagsuot ng headband. Nakatayo sa track, handa para sa relay, tinanggap ang baton at tumakbo ng buong bilis. Ang pakiramdam ng hangin sa kanyang katawan, ang sigawan ng mga manonood lahat ay nagparamdam kay Grace na siya'y buhay. Sa huli, nanalo ang kanilang team. Habang nagpapahinga sa field, umupo si Bea sa tabi niya. Mukha kang masaya. Oo, sobrang saya. Ang sarap talagang makabalik sa Pilipinas. Sana dito na lang ako habang buhay. Tumango si Grace. Nagdesisyon na ako. Mag-aaral ako sa isang universidad sa Pilipinas. Dito ko gustong mag-aral, magtrabaho. Nagningning ang mga mata ni Bea. Talaga? Oo, ipapaliwanag ko kina mama at papa. Kahit hindi madali, gagawin ko. Puno ng determinasyon ang boses ni Grace. Nang gabing iyon, nag-video call si Grace sa kanyang mga magulang. Gusto ko pong mag-aral sa isang universidad sa Pilipinas at dito na po manirahan sa hinaharap. Kahit nagulat ang kanyang mga magulang, nang makita nila ang ngiti sa mukha ng kanilang anak, sinabi nila, pag-iisipan naming mabuti. Tumingin si Grace sa labas ng bintana, sa night view ng Metro Manila, isang tahimik, ligtas at magandang lungsod. Inisip niya ang kanyang hinaharap papasok sa universidad, magtatrabaho
at maninirahan dito. Ito ang kanyang pangarap. Salamat Pilipinas, mahinang sabi ni Grace. Ang bansang ito ang nagpabago sa kanya, nagbigay ng pag-asa at malapit nang maging kanyang kinabukasan. Ang bagong buhay ni Grace ay magsisimula na.